Kung naalala ninyo mga kababayan, noong kasagsagang eleksyon, ngayon lang, midterm election noong Mayo 2025, naalala ninyo na may kalaban si Vico Soto na si Sara, hindi si Sara Duterte ha, si Sara, kalimutan ko yung apelyido niya, nakalimutan ko, basta kayo na nga lang mag-comment dyan, mga kababayan, basta si Sara. Isa din sa may-ari ng construction, si Sara Diskaya. Isa din sa may-ari ng construction company. Na ibinulgar ni Vico Soto yung kanyang estilo sa kumpanya. Anong ginawa ng mga DDS noon? Pinitisyonan si Vico Soto. Pina-disqualified nila kasi ganito, ganyan daw si Vico Soto. Nabisto ngayon ni PBBM. Ang kumpanya ni Sara Diskaya ay kabilang din sa top 10 na construction company na nandoon. Ito yung St. Bernard Builders Incorporation. So, nakita nyo mga kababayan, di ba? Nakasali doon sa sinabi ni PBBM kagabi. Na isa din daw sa kumakamkam ng project ng government. So, tama nga naman yung sinabi ni Vico Soto. Totoo nga naman kasi napatunayan ni PBBM So, ngayon, DDS po yon mga kababayan. DDS, kaya nga pinag-initan nila si Vico Soto. Pinipetisyon na nila ipa-disqualify daw ito pagiging mayoral candidates. So, ngayon mga kababayan, meron lang po akong good news sa mga Pasig, kaya, sa mga taga-Pasig. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, parang gusto kong kung tutuusin lang gusto kong tumira ng Pasig. Bakit? Ito po mga kababayan. Nako, napakaganda po ng Pasig mga kababayan. Kung tutuusin parang gusto ko nang tumira ng Pasig. Bakit? Tignan ninyo ha. Ito, pakita ko sa inyo. Ito po ay galing sa post ng Turismo Central Luzon. Kita nyo sa pamumuno ni Vico Soto, kaya pala siya pinag-initan ni Atty. Topacio at pinadisqualified. Bakit? Ito po. Kita nyo? Ang Pasig, zero utang. Walang utang ang Pasig. 22 billion total budget. May reserba pa, 3 billion budget surplus. Kita ninyo? Mga kababayan, sa pamumuno ni Vico Soto, Pasig City proves debt-free governance work under Mayor Vico Soto. Kita ninyo, mga kababayan? Kita ninyo, Pasig! Walang utang! Akala ko ba magaling ang mga namumuno sa Davao? I-compare natin ang Davao ngayon. Magkanong utang ng Davao? Kita ninyo? Mga kababayan, pinakauna sa kasaysayan ng Pilipinas simula nung naging presidente si Emilio Aguinaldo. Yan pa ang pinakauna-unahang nangyari sa Philippine history in politics. Pasig City walang utang. Pasig City walang utang. Kita ninyo? Meron bang nakakagawa niyan? Si Vico lang. Sana all. Dito mo malalaman na walang korupsyon. Bakit? Napatunayan walang utang. Ibig sabihin, walang utang, walang korap. Walang utang ang Pasig. Mga kababayan, ngayon lang yan sa lahat, sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Si Vico Soto lang nakagawa niyan. Hindi ko siya pinopromote pinupuri ko lang. Akala ko ba, magaling mamuno ang mga DDS. Di ba? Kalaban ng mga DDS si Vico. Kaya nga pinapa-disqualified to ng mayoral race biruin ninyo, zero utang. May 22 billion budget pa yan. May reserba pang 3 billion kung magkadalitsi-litsi man. Biruin ninyo Ito, Pasig City proves debt-free governance work under Mayor Vico Soto while many cities struggles with loan and budget deficits.
Pasig City tribes with zero debt and 3 billion budget surplus and 22 billion plus total budget. Di ba? Funds are invested in education, health, social services, and infrastructure. With every piso accounted for, Pasig stands for a proof that smart spending and honest governance can deliver real progress. Kita ninyo? Kung meron man akong gustong suportahan kung tatakbong presidente, sana to. Mapapatunayan mo, bata man sa inyong paningin, kalug-kalug man sa inyong paningin. Kasi si Mayor Vico, minsan pumapatol din ito sa mga, di ba, kalug-kalugan. Pero kita nyo, zero utang. Sana all, mapapasana all ka na lang talaga. Kung merong Makati na libre ang estudyante, senior at mga benepisyo, may Pasig naman walang utang. Yeah? Kita ninyo? Kaya pala galit yung mga DDS at gustong mapatalsik. Si Vico Soto, kaya nga finailan ito ng disqualification case noong 2025 midterm election. Yeah? Only Soto can zero the balance of utang in Pasig. Yeah? Who is your bit mayor? Kita ninyo, grabe ka good governance yan. At take note mga kababayan, not only in Pasig Kung sana ganito sana ganito yung mga mayors, no, yung mga local government mayors sa ating bansa. Una, ang Pasig, zero utang. Yeah? Pangalawa, ang San Juan. Ano naman yung San Juan, Ken? Ang San Juan po, ang pinakauna-unahan din na syudad sa Metro Manila, walang droga. Yeah? Zero drugs. Yeah? Kita ninyo yan? Mga kababayan, Pasig, walang utang. San Juan, walang droga. Nakita ninyo, zero drugs. Drug-free. Dapat ganyan Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kailangan po ninyong palitan yung mga luma na. Isa na ito sa example. Katulad sa San Juan, pinalitan yung mga nakaraan kay Zamora. Zero drugs ang San Juan. Ang Pasig, pinalitan ni Soto. Zero utang ang Pasig. Di ba? Tignan ninyo mga kababayan. Si Zamora ng San Juan. Siya na ang naging leader ngayon sa pangkalahatan sa buong Pilipinas. Sa pagiging, may tawag dun yung siya yung nagiging leader. No? Siya yung pinaka-head sa lahat ng local government na mayors. Entire Philippines. Yeah? Na pinasiro niya ang droga, ang Pasig naman pinasiro ang utang, ang Manila naman nilinis ang basura. Sana ganyan Di ba? Sana ganyan. Mga kababayan, dapat palitan, sabi ko na nga sa inyo mga kababayan, Liga President. Yes, Sir Elijah. Sana ganun ang gagawin. Tayo bilang mga butante dapat maging matalino na tayo. Tayo bilang mga butante dapat maging mapanuri na tayo. Mayor's League po yun. No, chairman po si Zamora. Ang San Juan, zero drugs. Ang Pasig, zero utang. Ang Maynila, zero basura. Kita ninyo? Kita ninyo mga kababayan? Dapat ganyan unti-untiin na natin. Sunod nyo yung Caloocan, palitan nyo na yan. Sunod yung Bulacan. Nako po, mga kababayan, Diyos mio marimar. Kita ninyo, mga kababayan, kung gaano at ano ang resulta ng mga magaling mamuno, magaling tawag dito, mamahala. May progress. Ang Pasig, zero utang. Ang San Juan, zero droga. Ang Maynila, zero basura. Tingnan nyo, nagbaha sa Maynila. Ang linaw ng tubig, pwede kang mag-dive. Hindi katulad sa Davao. Magulat ka na lang, magkaliptos ka bigla. Ang Taguig, yung 10K, hindi pa rin natupad.
Oh. Yung kuryente naman, natoke pa baba, hindi rin natupad. Na? Sabi ko sa inyo mga kababayan, palitan nyo na po. Tayo mga butante, kailangan po natin. Tayo din naman ang makinabang yan. Tignan yung Pasig, tignan yung San Juan, tignan yung Maynila. Di kayo lang din naman ang nakinabang. Hindi naman kaming mga taga Mindanao ang makikinabang yan. Kayo-kayo lang din naman po. Umpisahan nyo sa mga local government. Bago, unti-unti yung palitan. Bakit? Tingnan nyo, kung dahan-dahanin ninyong palitan yan, gaganda ang ating ekonomiya. Gaganda ang ating bansa. Pagpamatili nyo, tanggap kayo ng tanggap dyan ng 1 kilong bigas at 3 pirasong dilata at 2 itlog, 5 pisong mantika, walang mangyayari dyan. Mga midnight. So ito, sunod, mga kababayan. Nako po. Ano nga ba ito sunod? Ito po, wag po kayo magulat mga kababayan ha.